Good morning, church. Huli ako doon, ha. Magandang umaga po sa inyo lahat. At purihin po ang Panginoon. Are you blessed, church? Bakit ganyan ang tingin nyo sa akin? Pwede bang mag-smile lang tayo sa isa't isa? Amen? Are you blessed? Sige, tingnan nyo yung katabi ninyo. Mamaya po mapupuno yung ating upuan. At meron pa tayong mga bisitang darating. Batiin ninyo mga katabi ninyo. Good morning, sabihin nyo. Igalaw po natin ating mga pisngi. At tayo po yung mag-smile. Amen. Mga anak, gusto nyo, tita, gusto nyo lumapit dito? Mas malamig din eh. Gusto nyo dyan? Baka maidlip kayo dyan. Sige kayo. Welcome po sa ating church, and this is Solution Grace Church, and I'm so excited once again because tayo po ay pinagsama-sama na naman ng Panginoon. Amen. Kayo po ba ay kumusta ang inyong buong isang linggo? Kumusta ang bagong trabaho ni Sister Eli? Congratulations! Gusto ko sana sabihan, minsan papasyalan ka namin dyan sa opisina mo. And of course, sa mga nanonood sa atin online, welcome po sa Solution Grace Church. We are located dito po sa Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At nagpapasalamat po tayo dahil napakagandang pagkakataon every Sunday na tayo po'y nagsasama-sama on-site. Meron pong beauty yung pagsasama-sama on-site because gusto ng Panginoon tayo po mga mananampalataya ay nagpapalakasan. At kapag nakikita natin ang bawat isa, talaga namang lumalakas po tayo. And of course, we would like to praise God for the lives of our praise and worship team. Palakpakan natin ang nag-lead sa atin kanina. Thank you kay Ate Jackie. Amen. At sige po, let's pray po muna habang hinihintay natin ating mga kaibigan sa kanilang pagdating. Aba, we thank you once again dahil alam namin na you have so much in store for us today. Salamat dahil nananagana po ang iyong salita at dalayan ko sa mamagitan po na aming mga pag-uusapan, mensaheng ipaparating mo sa amin. At salamat, Lord, for using me as your mouthpiece. Ay patuloy mo kaming pagyayamanin, pamamanghain sa aming mapapakinggan at dalayan ko po na maihatid ko at na maikwento ko ng malinaw, na mailahad ko at maipahayag ang iyong salita ng sa gayon. Ito po ay tumimo hindi lang sa aming isipan, bagkus Panginoon, ito po talaga idadaloy sa aming buong kaluluwa at magkaroon po ng magandang kapahayagan sa aming mga pisikal na katawan. Salamat po, O Diyos, sa mga salitang ibibigay mo sa amin sa umagang ito. And Lord, this we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, last Sunday, kung hindi niyo po napanood yung ating worship service, I would like to thank the Lord sa response ng mga churchmates natin. Kasi kung hindi po ninyo napanood yung message last Sunday, medyo komplikado at alam kong matagal na pong message yun for me na nakatago. Sabi ko, Lord, kailan ko ba ilalabas yung message mo na to? And I believe that last Sunday, it was the perfect time na ilahad ko yung message na yon. And nagpipray ako kasi alam kong, Lord, ano kaya ang pagresponde ng mga tao sa mensahe ito? But praise God, on-site and online, meron po mga nagbigay na kanilang feedback at nagpapasalamat daw po sila for giving or for receiving that kind of message na ibinigay po ng church natin last Sunday. Naalala niyo po yung title ng message natin last Sunday? Naalala mo, Ate Jack? Ano yung title ng message natin last Sunday? God's ways are simple yet powerful. So kung hindi niyo po napanood, maganda po iyon. At nakakatuwa dahil bagaman medyo komplikado yung message na yon, ay nakita ko na kung paano po nagkaroon ng epekto sa mga kapatid natin. And of course, yung binahagi po ni Kuya Albert na video nitong Saturday, sabi ko sa kanya, it's a must-watch na video dahil ang ganda ng iniwan doon ni Mr. Gary Valenciano nung kausap niya yung SB19. Yung kung paano tayong magre-react or magre-respond sa mga bagay na ating napapakinggan. At alam niyo po ba yung words na react at saka respond ay magkaiba pala ito? Yung react, it's based on emotions. While respond is based on wisdom.
Good morning po, Nanay Carmelita. Kayo po ay galing pa ng Binangonan. Angono. Magkakatabi po yun, ano? Yun. And speaking of Angono, ay muli po kasi malapit din to sa Taytay, nakikiramay po tayo sa kapatid na Ricky Losito dahil nandun po kami nung, I think it was Thursday night at tayo po ay nakidalamhati sa pamilyang Losito at ang kanya pong nanay, si Nanay Nelly, ay umuwi na po sa piling ng Panginoon. Yung atin pong Nanay Nelly o Teacher Nelly, kasama pa natin dito sa piling natin. Iba si Nanay Nelly, teacher ha? Kasi nagulat, sabi niya, hindi, Pastor, nandito pa ako. Opo, iba pong Nelly po yun. So, sa pamilyang Losito, muli po, kami po ay nakikiramay. And of course, sa pagpapatuloy, welcome po sa mga bisita natin. Maraming salamat po for joining us today. As I was saying, so, yung pong words na react at saka respond, it's two different words. Yung pong reaction is based on emotions. While respond, yung pag-respond mo is based on wisdom. So, nakita ko last Sunday, at pinag-pray ko po kay lahat, sabi ko, Lord, sana po ay tanggapin nila at maganda po silang mag-respond dito sa message. At dalayan ko po mga kapatid, dito po sa ating church, by the grace of God, gaya po ng sinabi ko, wala po kayong maririnig dito na words of condemnation. As a pastor, hindi ko gagawin yun. Dahil sabi po ng Panginoon Hesukristo in Romans 8 verse 1, through, of course, the Apostle Paul, sabi niya, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So kung ang Panginoong Hesukristo hindi naman kondina, sino ko para kondinahin? Kayo. Kayo po ay napaka-presyo sa Diyos. Now, wala pong condemnation, but meron pong discipline. Kasi yung discipline po, yun pong way ng Diyos para tayo po ay maranasan natin ang kanyang pagmamahal. Now, hindi ko po gagamitin ang pulpito para kayo po ay paringgan, napakaduwag po noon, unbecoming of a pastor po yun. Kasi naniniwala ko as a pastor, ang trabaho ko is to feed you, not to beat you. Kung meron po akong issue sa isa sa inyo o dalawa, kakausapin ko po kayo in private. And that is correcting in private. Amen? So, hindi natin gagawin na tatayo tayo dito. Pangkaraniwan, ito ang nakakalungkot sa mga pastor. Pag meron silang hindi gusto sa mga miyembro nila, kukundinahin nila yung magpaparinig po sila. That is once again unbecoming of a pastor. Kaduwagan po yun. Kung ako po ay may issue sa inyo at gusto ko po kayong disiplinahin, I will do that in private. Gaya na pinag-usapan natin few Sundays ago. Whenever you make correction sa inyong mga members, gaya na ginawa ni Jesus doon sa disipulo ni John the Baptist, ginagawa niya po yung correction in private, but he praised them in public. Amen? So last Sunday, yung message natin, alam ko medyo bago yung sa pandinig ng marami, pero salamat po dahil hindi kayo nag-react, but you responded gracefully. Ibig sabihin, tinanggap niyo po yung mensaheng ibinigay ko sa inyo. Of course, that was coming from our God Himself. Tinanggap niyo. So, kasi meron po ibang mga mananampalataya na, ewan ko, nagdududa ako, talaga mananampalataya. Pag nagsasalita si pastor, kino-correct sila, sinasabi ng iba, naku, pinaparinggan ako ni pastor. Hindi ko po alam ang sitwasyon po ninyo. Ngayon, pag ganun po ang reaction nyo, that is just reaction. Nagbe-base kayo sa emotions. Pero kapag kayo po yung rumesponde, that's based on wisdom. Ano pong wisdom? Ibig sabihin, you're putting yung inyong napapakinggan into application. Hindi lang kayo maalam. Kasi yung maalam, full of knowledge lang yun eh. Pero tayo po mananampalataya, whenever we will listen to the word of Christ, hindi lamang po natin isinisiksik sa ating isipan yung knowledge na natutuhan natin. We are putting those knowledge into application. Ang tawag po doon ay wisdom. Nagre-respond po kayo. Amen. And so today, ay patuloy po natin pagyayamanin at alamin natin paano ba rumisponde yung mga early church noon. At si Apostol Pablo, sa mga kinaharap po nila. Kasi napakahalaga po kung paano natin nire-respondihan yung mga problema ating kinakaharap. At ito pong mga nakalipas na araw, ay ipinaliwanag ko po sa inyo na samot-sari po yung mga nangyayari especially sa bansaan natin. Ano? Now, iba-ibang reaction ng mga tao. Yung iba nagagalit at sinisisi nila ang Diyos, kung mabuti raw ang Diyos, bakit nararanasan yung mga samot-sari mga trahedya, sakuna.
At ito pong nakalipas na mga linggo ay talaga namang nagkaroon po ng pagkakataon yung misis ko. Nabalitaan ko lang naman na way back 2020 pa yata yung Maguwad siblings, kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Na ito po ay naipalabas sa maalaala mo kaya, part 1 at saka part 2. Si misis ko, ito yung bagong kasong kanyang iniimbestigahan eh. Talagang pinanood niya. Ngayon, nung pinapanood ko rin po, talagang nagugulat ako. Sa ganitong mga uri ng mga palabas ay pinapakita po sa atin ang katotohanan na pabata ang mga gumagawa ng kasamaan. Yung batang ito may tuturing na psycho-narcissistic eh. Ewan ko kung napanood niyo po sa YouTube yung isa namang, I think she is a Thailand citizen, o Thailander ba tawag doon? O Thai. Siya ay, ang pamagat nung napanood ko ay The Smiling Coffee Killer. Yung nilagyan niya ng cyanide yung coffee nung kanyang best friend. Nakakalungkot. And then going back to Magwad ba? Magwad? Siblings? 16 anyos. Ang ganda ng pakikisama sa kanya nung umampon sa kanya. Despite sa magandang pakikisama, pero nagawa pa ang patayin at sinama pa yung boyfriend. Napapaisip tayo, bakit gano'n ang nangyayari sa bansaan natin? Napapatanong yung iba, bakit ganito papasama na papasama? At meron pa tayong nabalitaan yung sa Santa Maria, Bulacan naman, yung mag-iina. Yung kanyang 1-year-old ay sinilaban muna and then sumunod yung 2 bata and then siya naman yung nagpakamatay. So kung napapansin nyo yung mga kwentong ganito ay parang papasama ng papasama. Which goes to show na tama po at talagang tumpak po ang sinasabi ng Biblia na in the last days ay talaga pong papasama ng papasama ang mundo. Kaya po tayo narito mananampalataya. So how do we respond to this bad news? Hindi lang po tayo magre-react kasi base sa emotion yun eh. Alam na po natin mag-respond kasi alam natin na ang tao po kailangan nila si Kristo for them to be changed completely. Kaya nga po natin pinapangaral ang mensahe ng Ebanghelyo. At yung buhay po natin, hindi lang tayo basta salita ng salita. Naisin po natin na nakikita po yung pagbabago sa ating mga buhay. So hindi lang tayo basta nagre-react sa situation, but we are responding correctly because we know the truth. Amen? So may wisdom yung ating pagresponde. So yung mga taong ito gumagawa ng mga ganitong bagay, ay talagang kailangan po nila si Kristo. At gayon din po dito sa ating church, pag meron po ay napapakinggan ng mga mensahe, hindi ko po talaga gagawin at by the grace of God, I pray mga kapatid, mahal ko po kayo. At sinasabi ko rin po ito sa mga nanonood sa atin. Kung nararamdaman nyo pong tinatamaan kayo sa mensahe, hindi ko po kayo pinapatamaan. Now, magkaroon kayo magandang responde. Huwag lang kayong basta-basta magre-react. Magkaroon kayong maayos na pag-respond. Na isipin ninyo, kinakausap ako ng Panginoon. Kasi hindi naman alam ng pastor ang inyong mga pinagdadaanan. Amen? So ngayon po ay tingnan natin kung paano naman po rumusponde yung mga unang sambahan ng panahong umakyat na sa langit ang ating Panginoon Jesucristo. And of course, sa buhay po ni Apostol Pablo, paano siya rumisponde sa kanyang buhay at buhay ministeryo. Sa atin pong serye na pinagpapatuloy sa araw na ito, ngayong linggong ito actually is the last Sunday of the month, na akin pong patuloy na pinapatunayan sa inyo na ang Diyos po, kapag meron kayo nararanasan mga bagay na hindi mabuti, wala po ang Diyos sa likod ng mga bagay na yan. Kasi sabi po ng James chapter 1 verse 17, pawang mabubuti bagay at pawang mga sakdal na kaloob lamang ang nagmumula sa Diyos. Amen? Do you believe that, church? So wala pong pwedeng ibigay na masama sa atin ng Diyos dahil wala siya nun. For example, wala akong pera. Nanghihingi sa akin ng anak ko, Daddy, pengin piso. Paano ko siya mabibigyan ng piso kung wala nga akong pera? Ganon din po ang Diyos. Hindi po siya pwedeng magbigay ng problema. Wala siyang problema eh. At hindi po pwedeng magbigay ng problema ang Diyos. Sinasabi ng ibang mga tagapagturo, hindi, nagbibigay ng problema ang Diyos para mapalapit ka sa Kanya. Hindi na po kailangan ng Diyos yun. Kasi kung problema ibibigay sa iyo ng Diyos, lumalabas, hindi po sapat ang krus para ikaw ay maligtas. Now, ang binibigay sa iyo ng Diyos, hindi problema. Ang gumagawa ng problema, tayo din. Ang binibigay ng Diyos sa atin, and this is good news, solution. Kaya po ang pangalan ng church natin ay Solution Grace Church. Kasi kung problema po ang ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga minamahal na anak, sana po ang pangalan ng church natin ay Problem Grace Church. Hindi nga eh. Because we believe that God is giving us solution. And pag ito po ay rumespondi tayo sa mga solusyon na ito,
I guarantee you, church, hindi po kayo maliligaw, hindi kayo mapapahamak. Dahil pawang mabubuting bagay at sakdal na kaloob lamang po ang ibinibigay ng Diyos sa inyo. Actually, mabubuting bagay para po sa mga unbelievers yan. Yung mga sakdal na kaloob ay para po sa mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Wow, grabe, no? Ganon po kabuti ang ating Diyos. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. And today, this is our message. Binigyan ako ng titulo. Wala akong clicker, pero kita nyo, gagamit ako ng clicker ko, kamay ko, pero susunod to. Ha? Ulitin natin, Kuya Emma. No? Diba? Ganon tayo kay high-tech ngayon. God wants the best for you. Come on, church, say this with me. God wants the best for you. Sabihin nyo sa sarili nyo, God wants the best for me. Sabihin mo sa katabi mo, God wants the best for you. Amen? Do you believe it, church? And this is our question. Para po sa mga baguhan natin, mga bisita natin, sinisimulan po natin ang ating pag-aaral sa isang question. Para mamaya po meron tayong solution. Amen? So ito po yung ating question for today. Oh, galing ha? Oh, yan. Oh. Does God want you to prosper or suffer? Does God want you to suffer or prosper? Gusto ba talaga ng Diyos sa ikaw ay magdusa o managana? So what do you think, church? Ano ba ang naisin at kalooban ng Diyos para sa inyo? So ito po yung ating pag-uusapan dahil marami po sa mga kapwa natin mananampalataya ang hindi po matanggap talaga ang mga bagay na, lalo na pag ginagamit po yung word na prosper. Ay nako, prosperity gospel na naman yan. No such thing as prosperity gospel, church. But I would be a substandard preacher or pastor pag hindi ko po inamin at sinabi sa inyo that in the gospel, ang gospel po kasi ay tumutukoy kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Now, kasama po sa scope ng gospel na kayo po ay pasaganahin ng Diyos. Remember 3 John chapter 1 verse 2 nakalagay sa ating lobby? Anong sinasabi ng talata? Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. So mararanasan po natin ang kasaganaan even sa ating mga physical bodies, just as, even as, in the same manner as your soul is prospering. So importante pag nagpa-prosper, nananagana ang kaluluwa mo. Kaya po ang pangalan ng church natin, solution. Kapag tama yung mensahe, tama yung doktrina ating tinatanggap, nagpa-prosper ang soul mo, nagkakaroon po ng good manifestation sa iyong physical body. Ano pong nangyayari? Nagiging malusog din ang ating mga katawan. Kung paano po nagiging malusog ang inyong mga kaluluwa, magkakaroon po ng manifestation yun sa ating katawan. Pero magugulat kayo kapag ang isang mananampalataya, mali po yung doktrinang tinatanggap niya. Nagiging unhealthy rin po yung kanyang physical body. Kaya po once again, sabi ng 3 John 1:2, maganda po kabisaduhin niyo bilang part ng ating church. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even, or with the same manner, your soul prospers. Amen. So does God want you to suffer or prosper? Sagutin na natin. He wants us to prosper. Wala po sa vocabulary ng Diyos na tayo po ay pagdusahin. May nabasa ako kahapon. Christianity is all about sacrifice. Is that true? Yes and no. Yes, dahil sakripisyo po ito, meron naman po nagsakripisyo. It was Jesus Himself at the cross. Pero hindi po dapat ang buhay natin ay nagsasakripisyo bilang mananampalataya. And that's a no. Ang mindset ng maraming mananampalataya at tinuturo din ng maraming pastor, ang buhay ng isang mananampalataya puro sakripisyo. Kaya po nung tinuro nila, yung buhatin ninyo ang inyong mga sariling krus. Kaya pag uwi nung tatay sa bahay nila, sabi nung misis niya, "Oh, bakit mo ako binubuhat?" Sabi ni pastor, buhatin daw yung krus ko eh. No, ganun ba ang buhay ng isang mananampalataya? Ang promise po ng Panginoon sa atin in John 10 verse 10, I am come. Present tense pa, kapatid ha? I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. So does God want you to suffer or prosper? He wants you to prosper, basically. Pero ito po hindi mapaniwalaan ng maraming tao. Now, let me give you itong verses na ito. It's found in Luke chapter 4, verses 16 until 18. So Jesus came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. 17. And he was handed the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written. 18. Galing ha? Galing na Kuya Emma na.
The Spirit, sabi ni Jesus, binasa niya. And He was referring to Himself. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Now, basahin natin sa Tagalog. Meron tayong Tagalog nito eh. Lagyan natin sa verse 18. Ang Espiritu, sige, Tagalog muna tayo kay Eman. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Sabi mismo ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Now let me ask you, ano po yung mabuting balita para sa mga mahihirap? Mga mahihirap, sabi ni Jesus, ito ang mabuting balita na bilang mga mahihirap, mananatili kayong mahirap. Yun ba ang good news? Anong good news sa mga mahihirap? Nung sabi ni Jesus na meron akong mabuting balita sa inyong mga mahihirap. Ibig sabihin na hindi na kayo maghihirap. Hindi ko po sinasabi na kayo po'y magiging milyonaryo. Pero ang sinasabi po, at hindi rin po pinapangako ng Biblia yon. Meron lamang po talaga na, I believe, may itinalaga na hindi lahat ng tao ay magiging milyonaryo, hindi lahat ng Kristiyano magiging milyonaryo. Pero, naniniwala ako na ang buhay ng isang mananampalataya ay nananagana sa lahat ng aspeto. Kasi tinawag tayong mga ulo, hindi tayong mga buntot. Tayo po ay nangunguna. Hindi ka man mayaman na mayaman, pero naniniwala ka, pinagyaman ka ng Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay mo. And that's reality sa buhay ng isang mananampalataya. Isinugo niya ako, tuloy po natin talata, upang ipahayag sa mga bihag na sila ilalaya na. Halimbawa, may mga nakakulong. Sabi ko sa kanila, o sabi ni Jesus, meron akong mabuting balita sa inyong mga nakakulong. Mananatili kayo nakakulong. Mabuting balita po ba yun? Hindi. Sila po, anong mabuting balita sa mga nakakulong? Lalaya na kayo at sa mga bulag. May mabuting balita ako sa inyong mga bulag. Lalo kayong mabubulag. It doesn't make sense na po. Pero maraming churches nowadays, hindi nila matangga that Christianity is all about prosperity on our part. Let Jesus or let God be the blesser and us be the blessed. Hayaan mong pagpalain ka ng Diyos. Ang papel po natin, recipients lang po tayo. Bakit ba hirap na hirap tayong tanggapin? Na talagang tayo po'y pinagpala na we are, in Ephesians 1 verse 6, you are not just accepted. Yung word po na accepted in that verse, napaka-weak po ng translation. In the original Greek church, yung to the praise and the glory of Jesus, we are accepted in Him. Accepted, it's karitu. Alam mo ibig sabihin ng karitu? Greatly blessed, highly favored. Sa ibang translation, with special honors. Wow, ganun tayo. Kaya walang dahilan ang tunay na mananampalataya na busog sa tunay na ebanghelyo na madidepress, believing that you are greatly blessed, highly favored. Dalawang uri lamang po na mananampalataya sa New Testament. Dalawang uri ng tao. O dalawang tao lang ang sinabihan ng karito. Alam niyo sino yung una? Si Maria. Tapos tayo na po yung ikalawa, mga mananampalataya. Alala niyo po yung panalangin ng mga kapatid nating, mga kababayan nating Katoliko. May mali lang dun eh. Aba, Ginoong Maria. Hindi siya Ginoo eh. Dapat ginang, ano? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat tayo po, bukod tangi tayong pinagpala sa karamihan ng madla. We are greatly blessed or highly favored. We are karito. Amen. Amen, church. Now, let's go back to our question. Ito yung question natin. Does God want you to prosper or suffer? Well, the answer, basically, it's God wants you to prosper. So, Christianity, it is not about prospering but suffering. Ito sinasabi ng maraming churches. I beg to differ. I beg to disagree. Kaya po maraming mga Kristiyano ang ayaw maging Kristiyano. Once again, hindi ko po sinasabi at hindi po sinasabi ng Biblia na ang prospering na binabanggit natin, it's not just all about money. Nasa dulo nga po ang pera eh. Ang una pong pinagyaman sa atin ang ating espiritu. Now, sumusunod na ating kaluluwa at ang ating physical body. Sa dulo pa po yung pera. Pakatandaan po natin yun, At especially mga kapatid natin sa Grace, ang karamihan na nasa Grace, ang isipan laging pera, pera, pera. Hindi po. Yung pera, gagamitin po natin yan for the advancement of the kingdom. Hindi po tayo gagamitin ng pera. Okay, church? Malinaw po yun, Pag sinabi natin kayamanan, lahat po ng aspeto ng buhay natin. Bagaman,
Marami po mga mananampalataya sa ngayon, they find it hard to believe that Christianity is all about prosperity talaga. It's not about suffering. Now, ano ba talaga kalooban ng Diyos para sa atin? Kung totoong ang Christianity is all about sufferings, yung nagdurusa ang mga anak ng Diyos, hindi po pwede mangyari yun eh. Kasi it doesn't make sense ang paniniwala ng ibang tao, ibang Kristiyano. Kung nagdusa si Jesus, magdurusa ka rin. Mamaya po sa dulo na ating pag-uusap, ano yung mga pagdurusang mararanasan ng mananampalataya, mamaya ibibigay ko po. Meron ba? Meron din. Pero mamaya po pag-uusapan natin. Now, ito po ang pangako sa atin ng Panginoon. Ilan po ito sa mga verses na binigay ko na itong mga nakalipas sa Sunday bilang patunay na naparito ang Panginoon Hesukristo para sa mga mahihirap, para hindi po sila manatiling mahirap, kundi makaalwa na sa mga kahirapan ng buhay. Luke chapter 12 verse 32 tells us, "Do not fear, little flock." Sino yung little flock? Tayo. "For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Wow, praise God! 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, sino kausap po dito ng verse? It's us, believers. Beloved, I wish above all things. Ito yung all things. Gusto niya, above all things. Ano yung layunin ng Diyos sa atin? Above all things, that we may prosper. Yung atin pong spirito ay prosperous na. But He wants us to prosper and be in health. So God wants you well. Hindi po kalooban ng Diyos na may sakit ka. Yung ibang mga tao naniniwala, hindi, binigyan ako ng sakit ng Diyos eh. Nakakatakot yun. Alam niyo po ba ang Diyos ay healthy? So hindi kayo pwedeng bigyan ng sakit ng Diyos. Because He wants you to be prosperous and be in health. Now, paano tayo magiging malusog? Just as or even as your soul prospers. Yun ang susi. So kailangan po managana yung ating kaluluwa. Pansinin nyo, kapag kayo po ay malungkot, meron kayong pinagdaanan na lungkot ng buhay, ang manifestation sa physical body niyo, hirap na hirap kayong mag-smile. Hindi po ba, nanay, ano? Nakakita na ba kayo ng taong malungkot na sumisipol? Wala, di ba? Ano usually yung mga taong sumisipol? Sila yung mga umaapaw sa saya. Wala pa ako naririnig na taong malungkot na sumisipol at ang kanyang sinisipol ay gulong ng palad. O kaya maalaala mo kaya or anything na song na malungkot. Try nyo, malungkot kayo, sumipol kayo, walang ganun. Ang mga sumisipol, masaya. Amen. Now, please be reminded that indeed doctrine is so important because what you believe can lengthen or shorten your life. Kasi kapag mali po yung doctrine na inyong tinatanggap, it can also cause you and your loved ones to be harmed or pwede rin protected. Kasi pag mali po yung tinatanggap na ating kaluluwa, maapektuhan tayo. Now, you may ask, Pastor, ba't hindi ko nararanasan yung sinasabi ng Bible? Kasi hindi po tayo nananampalataya. That indeed, Christianity is all about prosperity. Na kung ayaw niyo pong tanggapin yung prosperity, provision, in all aspects of life. Now, this will only happen to those people who believe. Sabi po ng Panginoong Jesus in Matthew chapter 9 verse 29, "According to your faith, let it be to you." So naniniwala po ba kayo that God's heart for you is to prosper you? Amen. Kita nyo na, konti lang nag-amen. Once again, let me ask you, do you believe that God wants you to prosper and not to be harmed? Amen. Alam niyo, magandang amen natin, may conviction. Kasi pinapakita natin sa Diyos, Lord, I believe you. You want the best. You want what's best for me. Amen, church? Amen. Now, going back to the question, does God want you to prosper or suffer? Kasi, one time may nagsabi sa akin, kasi Laverne, alam mo, puro ka magandang buhay, masyado mong pinopromote yung television show nila Julina, ni Regina, tsaka ni Melay. Kasi Laverne, hindi mo binabasa ang Bible. Minsan may nagsabi sa akin ganito eh. Now, sabihin mo sa akin, Laverne, kung totoo yung sinasabi mo, bakit ang daming nangamatay na mga martir in the first century church? Yung mga namartir, alam niyo po ba yung mga taong yon? But what about those who were martyred in the early days of the church? Ano nangyari sa kanila? Talaga naman po matindi po ang kamatayan nila. Aware po ba kayo sa kwentong yon? Marami namatay, di ba? Ang pag-uusapan natin,
At sasagutin natin, anong nangyari sa mga martir, mga early church believers na ito? And also what happened to Paul? Ang dami pong pinagdaanan ni Paul. At papatunayan po ng Biblia mismo, let the Bible interpret the Bible for you, na wala po sa likod ng mga masasamang bagay ang Diyos. Bakit po natin nararanasan ng mga trouble in this world? Number one, dulot po na ating mga maling pagpapasya. Ikalawa, we still live in this fallen world. Galit po ang kalaban ng Diyos sa atin because we were created in the image and likeness of God. Ikatlo, dahil bagsak po ang mundo, hindi po lahat ng tao mapiplease natin. May mga taong hindi natutuwa sa atin at gumagawa po sila ng kabuktutan laban sa atin. Amen? So sa tatlong yon, wala po sa likod ng masasamang bagay ang Diyos. What about yung mga martir in the first century church? Aalamin natin. Maganda pong pag-uusapan yan. At talaga naman, alamin natin ang kwento sa likod ng mga kapatid nating mga namatay nung araw. Para makita niyo po talaga bang pag ikaw ay sumunod kay Kristo, may kaalinsabi po ba itong sakripisyo at pwede pang hingin ng Diyos ang buhay mo? Nakakatakot yun. Sino dito ang pwedeng ibigay ang buhay nila? Pwede makapagsabi na, Pastor, kahit buhay ko, ibibigay ko kay Kristo. Sino dito? Si Jethro lang. Halika dito, Jet. Pakikuha yung panghampas natin. Hindi, joke lang. Di ba? Minsan, nahirap sabihin yun eh. Now, alamin natin. Dapat tularan natin ng mga early Christians. Okay, alamin natin ha. Let me give you this verse. It's found in Hebrews 11:35. Tingnan niyo po yung talatang ito. Women received the dead raised to life again, and others were tortured. Others, hindi po lahat. And others were tortured. Pag sinabing others, yung iba. Not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. Now, from this verse, kung bakit po may mga martir at nangamatay ng mga tagasunod ni Kristo? Because in those days, in the early church, others were tortured. Bakit po sila na-torture? Not accepting deliverance. Now, let me give you ano ibig sabihin nung deliverance dito. In Greek, it's apolutrosis. Come on, say this with me. Apolutrosis. Ano ibig sabihin nun? Freedom, rescue, liberation, ransom. So, ibig sabihin, kaya po sila na-torture is because they did not accept yung deliverance na in-offer sa kanila. So, may nag-offer. But the thing is, may nag-offer. They rejected. Hindi nila tinanggap na pwede naman pala silang hindi mamatay. Now, what was the reason behind? Ito yung sagot. That they, believers po itong they na ito, might obtain a better resurrection. So, yung mga kapatid natin yon siguro, based on this passage, gustong-gusto na nilang umuwi sa piling ng Panginoon. At ang pinakamabilis, sige, mangyari na mangyari. So nakita niyo po yung point? Basahin natin sa Tagalog. Mga taga-Hebreo o Hebreo 11:35. May mga tumangging sila'y palayain. So may mga tumanggi. So yung iba, hindi tumanggi. So yung mga hindi tumanggi, ano nangyari sa kanila? Napalaya po sila. Malinaw, church? O malabo pa rin? Balikan ko yung unang-unang ano natin. Balik tayo sa unang slide. Church, malinaw. Pwede sumagot. Bomalabs? Balik natin sa Tagalog. Kuya, may mga tumangging sa palayain. May mga. So, meron ding iba na hindi tumanggi. Na sila'y palayain. So, tumanggap sila ng kalayaan. Amen? Sapagkat pinili nila ang mamatay. So, yung mga martir na ito, pinili nilang mamatay sa pahirap upang sila, ito yung dahilan, ay muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. So, that was the reason. So, meron bang in-offer na apolutrosis? Meron bang in-offer na redemption? Meron bang in-offer na deliverance? Meron. But the thing was, they did not accept it kasi mas gusto nila makapiling na ang Panginoon at magkaroon ng mas mabuting resurrection. So ito yung mga kapatid natin na, Lord, excited na po kami makasama ka. Hindi na namin mahintay ang rapture. Gusto na namin makapilang ka. So kaya may mga martir. So dito po sa passage to pinapakita sa atin na hindi po talaga totoo yung tinuturo sa atin at nakagis na natin na pag sumunod ka sa Panginoon, may kaalinsabi na ano yan, na delikado, talagang mapapahama ka. Once you follow Jesus, talagang no turning back.
magdurusa ka. Ako, I beg to differ because mawawalan po ng saysay ang mga tinapos na gawa ni Kristo. Under the new covenant of pure grace, inangkin po ng Panginoon Jesucristo yung mga bagay na hindi mabubuti, which He did not deserve, so that today and forevermore, we might receive all the good things in life, which we do not deserve. Ano pong tawag doon? Biyaya. So nakuha nyo, church? Malinaw po ba? So kung bakit po sila nakaranas ng matinding paghihirap, it's because they did not accept or they did not receive yung redemption, yung deliverance. Pero in-offer po yun sa kanila. Because they want, maranasan po nila yung mas magandang resurrection. Makita natin. This is true to think about. Believers of the early church were given the opportunity to be delivered but refuse it. Why? That they might obtain a better resurrection. Nasa Bible po yan, mga kapatid. So tanggalin natin sa isipan natin, pag sumunod ako kay Kristo, talaga naman sabi nga ni Mike Enriquez na nabubuhay siya, magkakahetot-hetot ang buhay ko. Come on, say this with me. Hetot-hetot. Talagang sinundan nila. Ano? So, totoo ba magkakagulo po ang buhay ninyo pag sumunod kayo sa Panginoon? Hindi totoo. Mawawasak ang buhay ninyo? Hindi po. Kaya tanggalin na natin ang buhay sa Panginoon. Kagaya nung kinakanta natin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sana ginawa na lang po nung composer na yon, kung hindi po naniniwala ang maraming Kristiyano, sana ganito na lang, ang buhay ng Kristiyano ay sakripisyong tunay. Pwede ba natin kantahin yon? Ang buhay ng Kristiyano ay sakripisyong tunay. Malungkot pa nga. Sakripisyong tunay. Ganun ba yung song? Hindi. Once again, ano sabi ng John 10 verse 10? I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. So nasagot na natin yung unang tanong. So sa madaling salita, kung bakit po nila tinanggihan yung offering na it's because gusto nilang maranasan ang mas mabuting resurrection. And they want, I believe in my heart, with all my heart, they wanted to kaagad na makapiling ang Panginoon in those days. Wow. Amen? Amen. So once again, binigyan po sila ng pagkakataon, but they refused it. They did not accept yung deliverance na yun to obtain a better resurrection. That's found in Hebrews 11:35. Now, this time, alamin naman po natin ano yung mga pagdurusa at napakaraming gusot na pinasok ni Apostol Pablo. At sasagutin po ito ng Biblia na ito po bang mga gusot na ito at pagdurusa bilang isang masidhing apostol. Alam niyo po ba, 3/4 of the New Testament were written by Apostle Paul? Ganon siya katinding ginamit ng Panginoon. Now, alamin natin, yung mga gusot at mga pagdurusa ng Apostol Pablo ay kagustuhan at kakalooban ng Diyos na maranasan niya. Kasi kung kayo po'y magmimisyon, kung ang mindset ng maraming mga mananampalataya na po, mahirap ang buhay. Kaya sinasabi ng ibang mga tao, mahirap ang buhay ng isang Kristiyano. Paano na ngayong kanta, ang buhay ng Kristiyano na masayang tunay? Hindi natin ma-reconcile, ano? Pag kinakanta mo, iba. Pag isinasa pamuhay mo, iba rin. Dapat po yung kinakanta natin at saka yung buhay natin nagdidikit at ang sinasabi ng Biblia. Are you getting this, church? Malinaw po ba? O kayo po ba'y sumasaya o nalulungkot? Nabibigyan po ba ng tugon yung ating tanong? So alamin natin yung mga karanasan ng Apostol Pablo. Bakit ba sangkatero ba ang mga nangyari kay Apostol Pablo? But dito muna tayo mga kapatid. Apostle Paul was in a dilemma between two decisions. Bilang isang mananampalataya, alam niyo po ba bilang isang anak ng Diyos, we are reigning in life. Tayo po'y naghahari sa buhay. And sa panahon po ni Apostol Pablo, meron siyang dilemma in those days. Sabi niya, ano bang dapat kong piliin? Pero napakabuti ni Apostol Pablo. Sabi niya, sagana akin, it's far better for me to be with the Lord. Gusto ko na umuwi sa piling ng Panginoon. So yung pagnanasang ito, may kapangyarihan. No? Sabi niya, kaya lang, hindi ko kayo pwedeng iwan eh. Kailangan ko pa kayong turuan at gabayan. No, daig pa ni Apostol Pablo yung mga politiko. No? Kasi kung tutuusin, single si Apostol Pablo, wala siyang karelasyon. So pwede makarelate si Sister Lai. Kung buhay lang si Apostol Pablo, baka maipakilala ko pa kay Sister Lai. Ngayon, ang iniisip niya, hindi lang yung kanyang kapakanan.
Inisip niya yung kanyang mga tinuturuan. Mga kapatiran sa Filipos, bigay natin ng Philippians 1:23-25. For I am hard-pressed between the two. Ito yung kanyang dilema. Having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Yun naman talaga mas makakabuti sa kanya. Verse 24. Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. Ang tindi ng puso ni Apostol Pablo. Gusto ko pa rin umuwi sa Panginoon, pero hindi pwede kasi kailangan nyo pa ako eh. Gusto ko kayong gabayan at turuan. Verse 25, and being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith. Amen. So dito sa talatang ito, Paul sounded to have a choice being in Christ Jesus. Ako po naniniwala ko, being in Christ Jesus, you are reigning in life. Kayo po ang nasusunod. Of course, in agreement with the will of God. Now, let me give you itong talatang. It's found in Romans chapter 5, verse 17. Tingnan niyo po ito ha. Dahil tayong mga mananampalataya, why do we reign in life as kings and priests? Mahalaga po yung sinasabi natin. Sabi nung talata, for if by one man's offense, yung one man po dito, it's Adam's offense, death reigned through the one. Much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness, tayo po ito, will reign in life through the one Jesus Christ. So bilang kings and priests, pakaalalahanin po ninyo, mahalaga po ang inyong mga pagdedesisyon sa buhay. Yung inyong mga sinasabi. Amen. At alam natin, even though Paul suffered so much bilang isang misyonaryo. Now, number 1, bigay ko po sa iyo, it's found in Acts chapter 14, verses 19 to 20. Siya po ay pinagbababato. Makalipas po niya magbahagi ng salita ng Panginoon. Pero nung pinalibutan na po siya ng mga kapatiran, tumayo si Apostol Pablo. Hindi niya binalikan yung mga nanakit sa kanya. Lumipat siya na ibang lungsod. And then, meron pang isang kasaysayan, he was scourged 5 times. 3 times beaten with rods. Hindi pa rin po siya namatay. Ang maraming pagkakataon. Pinaghampas na siya, in-scourge pa siya, pinagbabato, pero hindi siya namatay. Ito matindi, 3. It's found in Acts chapter 28 naman, verses 3 to 5. He was bitten by a viper. Sabi ng mga taong naroon, ako tingnan natin kung mamamatay ito. Mukhang mamamatay ito. Pinagpaglang niya yung viper, hindi namatay. Ay, hindi siya namatay. Now, tingnan niyo po yung pag-iingat sa kanya ng Panginoon. Ibang kaso po yung napanood niyo sa YouTube, yung pastor naman, kumuha naman ng cobra, natuklaw sa mukha, patay talaga yon. Hindi mo naman gagawin yun talaga. Napanood niyo po yon sa YouTube? Sa harapan ng mga members niya, kumuha ng cobra, tuklaw sa mukha, ng isa ay patay. Hindi natin gagawin yun. Yung nangyari kay Paul, aksidente yun. Pero iningatan pa rin po siya ng Panginoon. Now, once again, ang sasagutin po natin dito, sa mga pagdurusang ito, nasa likod ba nito ang Diyos? O baka naman, ito po ay pagpapasya lang at maling pagdedesisyon ni Apostol Pablo. Para po mapatunayan natin that indeed God wants you to prosper and not to suffer. Para hindi tayo natatakot pag maglingkod sa Panginoon. At dahil po, ito ang totoo, panghawakan natin that God wants you to prosper and God wants the best for you. Amen. Now, alam niyo po ba, si Apostol Pablo sa maraming mga pagkakataong ito, pinagbabato, hindi namatay. In-scourge 5 times, hindi namatay. Natuklaw ng viper, hindi namatay. You know why? Because Paul knew that he was then reigning in life. By receiving the abundance of grace and the gift of righteousness, Paul was reigning in life. Sabi niya, hindi ako mamamatay. Kaya po importante yung ating mga sinasabi. Alam niyo kailan po namatay si Apostol Pablo? Nung ginusto na niyang mamatay. Wow. Kaya po, mga kapatid, Proverbs 18 verse 21 tells us, bilang mga mananampalataya, death and life are in the power of the tongue. Okay, basta-bastang nagsasalita tungkol sa kamatayan. And those who love it will eat its fruit, sabi ng talata. Kaya wag po kayo nagsasabi ng patay kang bata, kayo mga ganyang expression. Salita lang naman yan 2 Corinthians 4:13. Yung mga Old Testament believers, they believe and they spoke. We also believe and therefore we speak. Kasi bilang kings and priests, may kapangyarihan po yung ating mga salita. Now, kailan po namatay si Paul? Nung sinabi na po niya yung mga talatang ito. It's found
lagay natin, 2 Timothy 4:6-7. Anong sabi ni Apostol Pablo dito? For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. So sinasabi niya, malapit na akong umuwi sa Panginoon. Siguro nung panahong ito, talagang marami na siyang naisulat, and I believe, kasi ang sulat niya kay Apostol kay Timoteo ay medyo nasa huling bahagi na siya ng buhay niya. Now, ano sabi niya in verse 7? I have fought the good fight. Di ba? Nagpaparamdam na si Apostol Pablo kasi alam niya, uuwi na siya. I have finished the race. I have kept the faith. And then, nung sinabi niya po, isinulat niya itong mga talatang ito para kay Timoteo, doon na siya sa makabilang buhay. Wow! So may kapangyarihan po ang ating mga sinasabi. Once again, let me give you Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. 2 Corinthians 4:13. And since we have the same spirit of faith, like of Paul, according to what's written, I believed, and therefore he spoke. Sabi niya, pauwi na ako. I have fight the good fight of faith. I have finished the race. Ano ibig sabihin nun? Uuwi na siya sa Panginoon. At nung sinulat niya kay Timoteo, umuwi talaga siya sa Panginoon. We also believe and therefore speak. Wow! This is good news, church. So talagang napakahalaga po ng doktrina natin na ating pinapaniwalaan. Alam niyo po ba, hindi lang po ito nangyari kay Apostol Pablo, nangyari din to kay Stephen. Nung siya po ay pinagbabato na, pero ang ganda ng puso ni Stephen, it's found in Acts 7:59 until 60. They continued stoning Stephen. So pinagbabato nila si Stephen. As he called on the Lord and said, Lord Jesus, no, sabi niya, receive and accept and welcome my spirit. Uy, nagpaparamdam na. Verse 60. Then falling on his knees in worship, he cried out loudly, Lord, do not hold this sin against them. Ganda ng puso ni Stephen, no? Pinagpipray mo yung mga bumabato sa'yo, pero kung hindi ka mananampalataya, anong sasabihin mo sa mga bumabato sa kanila? Nakita ko nung panahon ng penitensya, may nagbubuhat ng krus, tapos yung isa binagbibigat pa, binaba yung krus, tinadyakan yung Sabi ko, grabe, nagpipinitensya to, no? Pinatulan. Isipin mo, ikaw si Stephen, binabato ka. Anong sasabihin mo sa bumabato sa'yo? Uy, lakas niya na, salbahin ka, mabatoy mo rin uli. Ano sabi dito ni Stephen? Lord, do not hold this sin against them. Do not charge them. When he had said this, he fell asleep in death. Alam niyo, hindi lang po kay Stephen. In the Old Testament, nangyari din po ito kay Samson. Nung hawak po niya yung 2 pillars doon sa lugar ng kanyang mga kalaban. Alam niyo, ang kaibahan lang po, ni Samson kay Jesus. Di ba nakaganon si Samson? Ano nakikita niyo? It's a picture of the cross, di ba? Si Samson nung namatay, maraming namatay din. Pero when Jesus was at the cross, nung namatay siya, maraming nabuhay. Now, tingnan natin ang kasaysayan ni Samson. Judges 16, verses 20 till 30. And Samson took hold of the 2 middle pillars. Yung itsura ni Samson nun which supported the temple, and he braced himself against them. And on his right and the other on his left. So nakaganto siya. Anong sabi niya sa Panginoon? Verse 30. Then Samson said, let me die with the Philistines. And he pushed with all his might. Ano sabi niya? Let me die. Kaya wag po kayo nagsasalita na, Lord, gusto ko nang mamatay. Ay, wala naman pala nagsasalita. Minsan lang sinasabi, napakahirap ng buhay na ito, gusto ko nang mamatay. Naku, wag niyo pong sasabihin yan. And he pushed with all his might, and the temple fell on the Lord and all the people who were in it. So, the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. So, nangyayari po talaga. So, nakita niyo po, ang ganda ng puso ni Pablo, going back to Paul. So, umuwi siya sa Panginoon nung sinabi niya, I have fight the good fight of faith. I have finished the race. At yung pong sulat niya kay Timoteo, nasa huling bahagi na siya ng kanyang buhay. Wow. Tayo po dito, wala naman pong ganun pa ang nananalangin. Lord, marami pa akong gagawin for you. Sino po dito nagpipray na, I have fought the good fight of faith. Ate Jackie, ano bang prayer mo? Hindi pa. Hindi pa. Amen. Now, tingnan po natin dito, sagutin naman natin itong tanong na ito.
Why did Paul suffer too much during his ministry time, ng panahon niya? Dahil, alam niyo po ang sagot? Sasagutin ko na ha. Wala po sa likod ng mga pagdurusang iyon ang Panginoong Diyos. Na pangkaraniwan, ito po ang tinuturo ng maraming churches today. Alam niyo po kung sino po ang may kasalanan? Bagaman nagpakita na po ang Panginoong Jesus kay Pablo na siya po'y pinipigilan, sa katigasan, siguro sa gigil ni Pablo, hindi naman natin masisi si Pablo. Sa sobrang baguhan niya sa ministeryo, sobrang gigil. Bagaman nagpakita ng pong Panginoon. So, in other words, medyo, sabi nga sa Kapampangan, masya sa buntok itong si Pablo. Matigas ang ulo ni Pablo. Parang tayo din. Tao din naman si Pablo eh. Now, tingnan natin. Acts chapter 22 verse 18. And saw him saying to me, si Jesus po nagpakita na sa kanya, isipin mo, Panginoong Jesus na. Make haste. Get out of Jerusalem quickly. Magmadali kang umalis dyan. For they will not receive her testimony concerning me. So sabi ni Jesus sa kanya, umalis ka dyan, mapapahamak ka. Pero napahamak pa rin siya, tigas ng ulo eh. Sundan po natin. Acts 21 verse 14. Rewind tayo ng konti. And finding disciples, we stayed there 7 days. They told Paul through the Spirit not to go up to Jerusalem. So, sino pong ginagamit ng Panginoon? In Acts 22, nagpakita po mismo ang Panginoon kay Apostle Paul. Now, may mga pagkakataon, ginagamit po ng Panginoon ang mga kapatid natin sa church, mga believers. Kaya po importante talaga, meron kayong community, meron kayong church. As a believer, you are part of a universal church, pero you have to be part of a local church kasi kumukuha din po tayo ng counsel from our fellow believers. Now, tingnan natin ang mga sumunod na nangyari, still with Acts 21. Verses 10 to 12 naman dito. Para makita ninyo na hindi po kalooban ng Diyos na ang kanyang mga anak, ang kanyang mga manggagawa sa ubasan, ay napapahamak. Ayaw ng Panginoon na napapahamak tayo. Kagaya ko po bilang magulang. Ang mga anak ko, pag inuutusan ko sila, ano ba, bibili ko na sila ng tinapay, anak, dahil sa pagsunod mo, sa iyong paglalakad, ikaw ay maaring matalisod at mabali ang iyong daliri. Dahil gusto kong subukan kung gaano mo ko kamahal bilang iyong ama. Pag ganun ako, pwede niyo ako isumbong kay Tulpo. Napakasalbahe kong ama. Pero bakit natin idinidikit yung ganong klase ng pag-uugali sa Diyos? Ibig sabihin, lumalabas na mas mabait pa tayo sa Diyos. So, ibig sabihin, what's my point? Hindi po kalooban ng Diyos ng kanyang mga anak, lalo tigit yung mga naglilingkod sa Kanya, bigyan pa niya ng mga pagdurusa. Now, tingnan natin, Acts 21, verse 10 until 12. And as we stayed many days, a certain prophet named Agabus came down from Judea. So, gumamit pa ang Diyos ng isang propeta. Verse 11. When he had come to us, he took Paul's belt. Gumamit pa siya ng illustration dito. Bound his own hands and feet and said, thus says the Holy Spirit. So nangungusap dito ang propeta, ginamit ng Diyos ang propeta. So shall the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt. Sino may-ari ng belt? Si Pablo, pinapakita na ng propeta, ito mangyayari sa iyo pag tumuloy ka pa rin sa lakad na yan. And deliver him into the hands of the Gentiles. Verse 12. Now when we heard these things, both we and those from that place pleaded with him. Sino yung him dito? Si Pablo. Nakiusap na kami kay Pablo not to go up to Jerusalem. Ang kasaysayan po nito, napahamak si Pablo. Now, sino ang may kasalanan? Ba't siya napahamak? Pablo. Hindi po ang Diyos. Gumamit na siya ng propeta. Ginamit na niya yung mga kapatiran and still. Tingnan niyo po, ito pang magandang, ito pang mga pangkaraniwang heroic na tugon ng mga mananampalataya. Doon tayo sa susunod na talata. Dito, mga gawa sa Tagalog para mas ramdam natin. Mga gawa 21:13 hanggang 14. Ngunit sumagot si Pablo. Ito yung mga panahong, alam mo, may mga mananampalataya talaga namang wala sa lugar yung pagbibigay nila ng paglilingkod sa Panginoon. Ngunit sumagot si Pablo, bakit kayo umiiyak? Pinapahina lamang ninyo ang loob ko. Para ang dating niya, tingnan nyo, para siyang si Tanggol. Yung medyo nakatagilid ng ganun. Bakit kayo umiiyak? Tapos lilipat sa kabilaan. Pinapahina nyo lang loob ko. Bakit yung boses ko parang Fernando po, hindi Tanggol? Hindi lamang handa ako, sabi niya. Hindi lamang pag-apos, kundi kahit mamatay doon. Kita nyo na. Sabi ni Lord, hindi mo kailangan mamatay.
Marami ka pang misyon. Nakita niyo po, even po ang paglilingkod sa Panginoon, gusto ng Diyos na nanatili tayong buhay. Hindi ka basta-basta pupunta doon, dapat may strategy ka. Ang sistema po ng Diyos may panuntunan. May mga dapat tayong isaalang-alang. Hindi yung, tingnan niyo po, sabi ni Pablo, kahit ikamatay ko pa doon sa Jerusalem. Siguro sinasabi ito sa mga tao doon, no? Bakit niyo pinapahina ang loob ko? Kahit mamatay pa ako doon sa Jerusalem, kung kailangan, alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Di ba ang dating parang heroic, ano? Talaga namang kulang na lang camera eh. Pero kalooban ba ng Diyos ito? Hindi po. Kasi kung mamamatay si Pablo, hindi niya maisasagawa yung plano ng Diyos para sa kanya. Ganon din po tayo. So I believe, ang Diyos po, ang pagkilos niya, with grace and with order. Kaya ako naniniwala din sa pagbibigay sa ikapu. May mga grace churches today, wala na raw pong 10%, wala nang tithing. I beg to differ. Ang Diyos po lagi may sistema. Ang sinasabi ng iba, hindi, kaya ko magbigay na mas malaki. Kung hirap ka nga sa 10%, paano pa sa 11%? Are you getting the context? So ang Diyos po, gusto niya may sistema ka. Sundin mo yung sistema niya para hindi ka mapahamak. Now, ang maganda dito po, dahil sa sobrang mga samot-saring pagdurusang na natamasa ni Pablo, napahamak po siya dito kung susundan niyo yung kwento. Now, sa paglipas sa maraming panahon, siguro nasasaktan na rin yung katawan ni Pablo, natuto na rin siya. So maganda po, na sa kabila po ng mga pangyayari ito kay Pablo, hindi lang siya nag-react. Nag-respond po siya properly. Kasi tayo po mga mananampalataya, kapag halimbawa napapaisip po kayo, bakit gano'n yung buhay ko parang punong-puno ng pagdurusa? Tas mali po yung tinatanggap niyong mensahe. Kasi sabi ng pastor niyo, ganyan talaga ang buhay ng Kristiyano. Kung kailangan isugal ang buhay, isusugal. Pati boses po ng pastor niyo, ganun din. Kung kailangan isugal ang buhay, tinanggap mo naman. Tapos ngayon, ikaw, nagre-react ka lang. Anong reaction mo? Emosyon, malungkot. At sabi ng pastor mo, ganyan talaga, itinalaga ang buhay ng mananampalataya. Wala ka na magagawa. Nonchalant ka din, passive ka. Sabi ni pastor, wala akong magagawa eh. No. You have to study the Bible. Sabi ng Biblia, hindi yan ang kalooban ng Diyos. You have to respond properly. Ano sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo? Matuto ka. Hindi yan ang paraan ko para sa'yo. Kapag gumamit na siya ng propeta, nagpakita na siya mismo kay Apostol Pablo, ginamit ng Diyos ang mga kapatiran. Now, bigay natin isa pang talata rito. Tingnan niyo po, sa sobrang tigas ng ulo ni Apostol Pablo, tumigil na kami nang hindi namin siya mapigilan. Di ba minsan may mga kapatid tayo na binibigay mo na ng sobra-sobra mga ebidensya. Di ba, nabasa niyo po ba yung pinost ni Sister Sally? Do not talk to donkeys. Makitid ang utak niyan mga donkeys. Kahit marami ng ebidensya. Parang sa panahon po natin sa ngayon, nakalipas ang halalan. Wisdom ang kailangan natin mga kapatid. Tapos ng halalan. Pero ang mga kapwa natin Pilipino, kahit nakita na nila yung dating politiko, nagnanakaw, binoboto pa rin. Walang wisdom yun Church, hindi natin malaman kung saan napunta yung pondo, binoboto pa rin yung mga kaalyado. Wisdom, church. Now, dito po, tingnan natin. Tumigil na kami na hindi namin siya mapigilan. So, sumusuko na ito mga kapatid ni Pablo. Nasabi na lamang namin, Pablo, masunod na lang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. In other words, bahala ka na sa buhay mo. Ang tigas ng ulo mo. Kaya po napahamak si Pablo. So, nasagot po yung tanong, si Lord ba ang nasa likod ng mga pagdurusa ni Pablo? Hindi po. Katigasan ng ulo niya. Ganon din po tayo. Pero alam niyo po, ang buti ng Panginoon, sa kabila po ng mga katigasan ng ulo ni Pablo na ito, na sumasalamin din sa tigas ng ulo natin, never po siyang kinondina ng Diyos. Pero, even though walang condemnation, meron pa rin pong correction. Kasi po lahat ng kanyang mga maling pagpapasya, may mga consequences. At ang maganda pong responde ni Apostol Pablo sa mga consequences, sa mga sakit na dinanas niya, natuto na rin po siya. At mga lumipas sa panahon, basahin natin susunod na mga nangyari. In Acts 22, dito po, sinabi na niya doon sa nakausap niya, ano rin ako, Romano din ako, huwag niyo na akong saktan.
At natuto na si Pablo, hindi na niya ginagamit yung kahit ikamatay ko pa. Huwag natin gagamitin yun. Let's be strategic bilang mga missionaries. Amen? Kaya po ako, pag may mga invitation, natuto na rin ako eh. Pag may mga invitation, nung araw, meron akong invitation na pinuntahan, talagang bumabagyo. Taas ng baha. Sabi ko kay Mrs., sabi ni Mrs. sa akin, tutuloy ba tayo? Oo ma, tinawag tayo ng Panginoon eh. Yung pala, pagdating doon, sarado rin yung church. O de, luha ka lang. So, dapat strategic din. Now, in this passages, hindi ko nababasahin po sa inyo. Natuto na po si Apostol Pablo. Now, sa kabila po ng katigasan ng ulo na ang apostol, natuto siya. Hindi lang siya nag-react, hindi lang siya naging nonchalant, hindi siya naging passive. Nag-responde po siya sa Diyos. Kaya po pag susuong kayo sa gitna ng problema, huwag yung nakaganon lang kayo. Kukumustahin kayo. Ano, kumusta na? Wala na akong magagawa eh. That's being nonchalant, passive. Hindi, rumispondi po tayo. Kapag meron pong ang leader niyo po pinagsasabihan kayo, respond properly. Huwag lang kayo magre-react. Huwag kayo nasasaktan. That's emotions eh. Because reaction is based on emotions. Mag-respond po tayo based on wisdom. Amen, church? At ganoon din pong ginawa ni Apostol Pablo. Hindi siya nag-react lang. Noong una nag-react siya. Anong reaction niya? Pinapahina niyo loob ko eh. Di ba? Hindi niya nakita yung concern ng mga kapatid niya. Kaya dumating na sa punto yung mga kapatid ni Apostol Pablo, ay, tumigil na kami, nakasasalita. Hindi naman nakikinig to, Lord. Bahala na po kayo sa Kanya. Pero rumispondi si Apostol Pablo. Later on, natuto na siya. At kaya niya naisulat itong Romans chapter 8, verse 28. Dahil napatunayan niya, sa kabila na kanyang katigasan ng ulo, hindi siya kinondemn ni God. Pero may correction, mga kapatid. Na bigyan natin ng Romans 8. Doon na tayo, Kuya Eman. Mahaba yan eh. Cut short na natin. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God. Amen. To those who are called according to His purpose. Di ba, mai-inlove ka talaga sa Diyos? If you will respond properly. Kaya pag may mensahe po yung tinatanggap, medyo tinatamaan kayo, huwag mong sabihin na, naku, tinitira ako ni Pastor. Hindi po. Tanggapin natin this message from the Lord Himself. Bottom line, because He loves you. Ayaw Kanyang mapahamak. Amen, church? Amen? So, paano po pagkilos natin as we end? Bilang mga mananampalataya. You have to be sensitive sa boses ng Panginoon. Paano po nangungusap ang Panginoon? Through His Word. Through your pastors. Through your elders. Through your Bible study. Pag nag-aaral kayo, nagbabasa kayo ng Biblia. And also, through your brothers and sisters in the Lord. Kaya importante may church. Pag wala po kayong church, pag may problema kayo, you're on your own. Ano nangyayari pag walang church? Nagkukulong sa kwarto. Pag may kumakatok, ano sinasabi niya? Leave me alone. Pag mag-isa ka na lang dyan, pag bumubulong ang kalaban, wala kang magagawa. Tatanggapin mo yun, malungkot ka eh. Kaya po napaka-importante ng church. Ginagamit po ng Diyos ang kapwa natin mananampalataya. Amen. Now, una sa lahat ako I believe with all my heart, ang Holy Spirit po bilang mga born-again Christian, napaka-active ng Holy Spirit sa inyo. You have to be sensitive lang sa kanyang boses. So whenever you are signing a contract, o kayo po ay magkakaroon ng mga pirmahan o meron kayong bibili ng mga property o mag-accept kayo ng mga invitations, alam niyo po, ang banal na spirito bilang mga mananampalataya, church listen pag meron kayong, halimbawa, ito pang maganda, may nanliligaw sa inyo o meron kayong liligawan, magandang pamantayan to. Alam ko, yung makaramihan dito may mga edad na. Pero may mga dalagat binata pa rin tayong kasama dito. Pero mga ano pa rin, young at heart. Amen. So, ito na lang, pag magsasign kayo ng contract or magbabay kayo, bibili kayo ng property. Bilang mananampalataya, ang default mode po natin ay peaceful. So, bilang nasa atin ang banal na spirito, ang default mode natin, ibig sabihin mapayapa tayo. Pero for example, meron kang pipirmahan at bibili na property. Ako ginagamit ko to Kasi I believe that the Holy Spirit is active in every believer. You have to be conscious and sensitive. Pag meron akong binibili, kahit maliliit lang po na amount yan, pag bibili ko nandun na ako at nahihirapan akong, para bang naglalaban yung puso ko, hindi ko na tinutuloy.
Kasi marami na akong pagkakataon sa buhay ko, bumili ako, naghinayang ako. Sabi ko, sana pala hindi ko na binili. Buti na lang pag uwi ko ng bahay, yung misis ko mabait. Hindi sinasabi sa akin na, di ba, ako nakinig ka sa akin. Oh. Buti na lang, hindi gano'n yung may bahay ko. Now, pag meron po kayo nararamdaman na hindi kayo comfortable o natatakot kayo, nagbibigay ng pangamba, huwag nyo na ituloy. Pero minsan naman, pag meron kayong kausap at magsasign na kayo ng contract, magaang na puso nyo, I believe Holy Spirit po ang nangungusap sa atin. So be sensitive sa leading ng Holy Spirit. Now, paano rin po, iba pang pagkakataon, kinagamit po ng Diyos ang inyong mga kapatid sa Panginoon. Amen. Amen, church? Amen. So let's go back to our question as we end. Kuya Eman, balik tayo sa question natin. This is our question. Does God want you to suffer or prosper? The answer is this. Indeed, God wants you to prosper. Amen. You have to believe this. Muli po, sabi ng 3 John 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Ito yung ating solution for today. Whenever you make a decision, learn to listen to the voice of the Lord. How? It's through the counsel of your godly brothers and sisters. Bakit po dapat kapatid natin sa Panginoon? Kasi meron din po sila, nandun din sa kanila, ang banal na Espiritu. And also learn to flow with the Holy Spirit's leading. He speaks through the absence and presence of peace. Gaya po ng kinuwento ko kanina. Now let me give you Psalm chapter 1, verses 1 till 3. Blessed is the man. Sino itong blessed na to? Tayo to. Paano ka naging blessed? Who walks not in the counsel of the ungodly. Pag humihingi po kayo ng payo bilang mananampalataya, ask for godly counsel mula po sa mga godly people. Mga kasama natin sa church, malalalim sa salita ng Panginoon. Never ask counsel from unbelievers. Mantakin niyo mga kapatid, tayo po yung mga ulo. Sabi ng Deuteronomy 11, if I'm not mistaken. Bakit ka hihingi ng counsel sa mga buntot? Bakit ka hihingi ng counsel sa mga taong wala pa yung Espiritu ng Panginoon? You ask counsel from your brothers and sisters in the Lord, who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Kaya blessed po tayo. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Kaya importante po nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. You have to be part of a Bible study. Regular po ito dapat Verse 3. Now, ito yung magandang epekto. Kaya importante po, may church po kayo pinupuntahan, hindi lang online. Maganda po on-site, kasama kayo. Kapag ginawa po natin yung sinasabi ng Psalm chapter 1 verses 1 until 2, ito yung magandang bunga. He shall be like a tree. Magiging puno ka, planted by the rivers of water. Ibig sabihin, hindi ka lang basta dinidiligan ng ilang tubig. Maraming tubig galing po sa ilog. That brings forth its fruit in its season. So yung mananampalatayang ito ay productive. Whose leaf also shall not wither. Ano po yung leaf dito? It speaks of good health. Ibig sabihin, malusog ka rin. Ba't ka malusog? Kasi nga, di ba? Malusog ang iyong kaluluwa, malusog din ang iyong physical body. At ito pang maganda. And whatever he does, whatever kahit na meron kayong pagkakamali, gagamitin pa rin po ito para sa inyong ikabubuti. And whatever he does shall prosper. Oh, praise God. Kaya sabi ni Apostle Pablo, ano sabi in Romans 8:28 once again? Ano sabi in Romans 8:28? Pakita nga natin, Kuya Emma, ng Romans 8:28. Kaya po sabi ng talata sa dulo ng Psalm 1 verse 3, and whatever he does it shall prosper. And we know that all things work together for good. All things. Kahit nagkamali po kayo, gagamitin pa rin po ng Panginoong Diyos ang inyong pagkakamali para sa inyong ikabubuti. Ganong kabuti ang Diyos. Now, before we end this message, di ba sabi ko kanina, bilang mananampalataya, hindi ko pa inaalis. Meron pa rin po tayong pagdurusahan. Meron pa rin nakalagay sa Bible. Now, let me give you yung ating last verse. Kuya Eman, pakilagay. 2 Timothy verse 3, chapter 3, verse 12. Yes, and all who desire to live godly in Christ, Jesus, will suffer persecution. Hindi po kayo magsasuffer ng sakit, karamdaman, trahedya at sakuna. Ako, I firmly believe. Ano pong sufferings natin? Persecutions lang. Why? Because we are identified with Christ. Naalala nyo, hindi pa kayo Christian, wala namang umaaway po sa inyo Wala namang kumukontra. Alam nyo kung bakit?
Siyempre, kakampi nyo ang kalaban ng Diyos eh. Nung kakampi nyo na ang Diyos, gagamit ang kalaban, minsan po yung mga kamag-anak natin, masakit. Pero persecution lang po yun, hindi po natin ikamamatay. It's just okay. Church, amen? Now, hindi po natin mararanasan ang mga sakit at karamdaman. Hindi po ibibigay ng Diyos yan. Wala pong sakit ng Diyos. Because, gaya po ng ating message ngayon, pakilagay yung last slide, God wants the best for you. And this will happen to those who believe. It depends to you, church. God wants the best for you. Do you believe it, church? So please say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God is so good. He wants the best for you. Kaya I pray po, even po yung manonood online, nagkaroon tayo ng metanoia, change of mind. When you follow Jesus, hindi po kayo mapapahamak. Hindi kayo malulungkot. Buhay na ganap nga at kasaya-saya. It doesn't make sense. Ang sumusunod po sa Panginoong Jesus, hindi na kayo pagdurusahin pa. May nagdusa na po. On your behalf, it was Jesus on the cross. Ang papel po natin, just enjoy the rest that He is providing for us. Manatili po tayo namamahinga sa Kanya. Paano tayo mamamahinga? Kapag tama pong doktrina yung ating pinapakinggan. And this was made possible, itong kapahingahan, kagalakan, kapayapaan, through the finished work of Christ on the cross. And this time, dahil napatunayan na po natin that God wants what's best for you, mga kababayan, mga kapatid, and even po dito sa on-site, kung meron po dito na wala pang relasyon sa Panginoon, I suggest, make a decision, tanggapin po ninyo ang Panginoong Jesus. Para yung mukha po ninyo nakasimangot, mapalitan po ng ngiti yan. Kaya po kayo nakasimangot dahil sa sobrang pangit na nangyayari sa mundo natin, naapektuhan tayo. Pero kapag alam natin tayo po ay na kay Kristo Jesus na, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi po in Romans 10 verse 9, if you want to receive Christ as your Lord and personal Savior, simple lang. If you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Take note, saved. Sozo in Greek. Kasama po sa scope ng salvation na yan, yung inyong everyday life. Kaya po dito sa church, sinasabi ko sa mga members natin, never take for granted yung protection ng Diyos. Always pray. Ask the Lord for His protection. Napakagulo po ng mundo natin. Now, kapag tinanggap niyo ang Panginoong Jesucristo, kasama po sa scope ng Kanyang saving grace, yung inyong pang-araw-araw na buhay. Mula sa mga masamang balaki ng kalaban-laban sa iyo. So, kaibigan, kababayan, sa mga kasama natin dito, if you want to receive Christ as Lord and personal Savior, sundan niyo po yung panalangin ito na nagmumula sa inyong puso. Sabihin niyo po ito, sabayin niyo ako sa aking panalangin. O Diyos, kinikilala ko aking sarili, hiwalay sa iyo, at sa iyong bugtong na anak na si Kristo ay walang magagawa para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, sa oras po ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako, 2,000 taon na nakakalipas, doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan mo ng kasalanan ko sa pamagitan ng iyong kamatayan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Salamat po sa iyong pag-ibig at pagmamahal. At salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan. Inaangking ko po ito. At maraming salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay na nangangahulugan na ang kaligtasan ay nasa sa akin na. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So mga kapatid, magkakapatid na po tayo. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan, kayo po ay mananampalataya na. Anak na ng Diyos. Samahan po tayo. Every Sunday, mag-aaral tayo sa ating church. Now, church, pwede po ba tayong tumayo? As we sing this song, pwede ba tayong magpasalamat sa Panginoon? Di po ba? Nagkakaroon tayo ng knowledge and wisdom that indeed God wants the best for you. He wants you to prosper and not to suffer. Kasi po, siya po ay Diyos na nananagana sa kabutihan. At pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng song na ito. Amen. Come on, church. Sing with us. Thank you, Jesus. Jesus, for
you, Lord. Thank you, Jesus. It has washed me white. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You have Saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Once again, church. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, For the blood of life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Alam niyo po, napakaganda ng message natin for today. I pray na nagkaroon tayong metanoia, change of mind. Yung word na metanoia in English, it's repentance. This is true repentance. Nagbabago yung ating isipan. Na kanina-kanina lang, marahil ang paniniwala nyo about Christianity is all about sufferings. But the truth is, totoo po, Christianity is all about sufferings, pero hindi tayo nagdusa. At hindi tayo magdudusa. Jesus suffered for you at the cross. He suffered. Humantong pa nga po sa kamatayan which He did not deserve. So that today and forevermore, we might receive all the good things in life which we do not deserve. Ano pong tawag dito? Ano tawag dito? Grace. Kaya po, ang buhay na inilalaan sa atin ng Diyos, tanggapin natin. Buhay na ganap at kasiyasaya. At kapag ito po'y pinaniniwalaan ninyo, mapapansin po ito ng inyong mga kaklase, ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga kaibigan. At sabihin nila sa inyo, pare-parehas tayo nasa Pilipinas, pare-parehas tayo ng mga balitang tinatanggap, pero bakit iba ang aura ng itsura mo? Bakit kaya mo pang umiti? Doon mo na ibabahagi ang pananampalataya mo sa isang Diyos na sadyang punong-puno ng kabutihan. Pero kapag kayo po ay maling doktrina ang tinatanggap at naniniwala kayo na buhay ng isang Kristiyano ay puro sakripisyo, kaya po yung mukha nyo, mukhang kalbaryo, wala po kayo mababahaginan ng salita ng Ebanghelyo. Bakit sila lalapit sa mukha mong nakasambakol? Isang katerba na nga rin yung problema nila. It doesn't make sense. Now, the Lord is giving you His message. Rejoice. Sabi ni Jesus, naparito siya. Para kayong mahihirap ay bigyan ng mabuting balita. Para kayong mga nakakulong ay mapalaya na. Para kayong mga bulag ay makakita na. This is good news. So mga kapatid, God wants what's best for you. Kaya nga po yun ang title natin. At kapag ito po'y tinanggap natin sa ating mga puso, you are responding properly. Huwag lang kayo puro react lang, puro kayo emotion lang. Kung may problema po kayo, tayo. Church, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag kayong maging passive, huwag kayong maging nonchalant. Huwag lang kayong mag-react, respond. Make a decision. Kung kayo po'y matagal na sa online, lagi na lang wala kayong mga kapatid na nalalapitan. Why not make a decision? Tayo po kayo. Samahan nyo kami dito sa church at magpalakasan tayo. Tama na po yung panahon na iyak lang kayo ng iyak dyan. Make a decision. Tayo na tayo. Respond properly. This is responding properly. Huwag lang reaction po lang, iyak ng iyak. Tapos, pag may nangyaring masaya, tapos mamaya iiyak na naman po. It doesn't make sense. Make a decision. Masaya po ang buhay ng isang Kristiyano. At bilang patunay, papatunayan po ng Diyos yan sa inyo ngayon. And I would like to pray for you, even to those who are watching online at mga nandito po sa church. Kung may kabigatan po kayo, try Jesus this time. Siguro nakikita nyo naman po sa amin. Hindi po kami nagbabalat kayo. May problema ba kayo, Pastor? Meron din po. Pero mas malaki po ang meron kami, ang aming Panginoong Jesus. Sabi ng salita ng Diyos, casting your cares upon Jesus. Present tense po yun casting. Lahat po ng problema namin, binibigay namin sa Panginoon. Pag meron kami nakikitang itcha problem, ini-itcha namin sa Kanya. Hindi namin sinusolo yung problema. Casting your cares upon Jesus because He cares for you. Yun pong gagawin natin today. And I would like to pray for you. Aba, nakikita niyo po ang puso ng mga kaibigan namin. Mga kapatid namin,
who are watching online, and even, Lord, yung mga tao dito sa church. At salamat dahil sa mensahe mo ngayon sa amin umagang ito, ipinakita niyo po sa amin na yung mga pagdurusa ng mga martir na mga unang sambahan, kung bakit po sila nangamatay noon ay inoffer po sa kanila ang redemption, ang deliverance, but they did not accept it because they want a better resurrection that's found in Hebrews 11:35. And even, Lord, di mga pagdurusang natamasa ni Apostle Pablo, most of those sufferings were mali po niyang decision. Wala po kayo sa likod ng mga masasamang pangyayari niyo. Panginoon, ganun din po, tulungan niyo po kami tanggapin ang mga katotohanan ito that you want what's best for us. Lord, salamat po sa mga kapatid naming nanonood sa ngayon. And even po dito sa kasama namin on-site. Lord, tulungan niyo po kami na maging buhay na patotoo ang aming mga buhay at makita po sa aming paglakad sa araw-araw ang liwanag ng iyong salita. Na kami po ay maging tanglaw at magliwanag, Panginoon, nang sa gayon mas marami pang tao ang mailapit namin sa iyong paanan at sila man din po ay maligtas. Mga kapatid, ano man po mga kabigatan na meron po kayo, give it all to Jesus because He cares for you so much. Come on, church. Open your mouth. Buksan po ninyo inyong mga labi. Sabihin mo, Panginoon, ito po yung kabigatan ko sa aking pamilya. Panginoon, ito po yung kabigatan ko sa aking eskwela. Anything, sabihin niyo po sa Panginoon because He cares for you so much. Come on, church. Panginoon, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, in the name of Jesus, tulungan niyo po ako ma-appreciate ko ay yung mensahe sa akin. Lord, open my eyes to see your goodness, your faithfulness, and your love. Come on, church. Kung napapansin niyo po ang inyong mga sarili, parang wala na kayong gana makinig ng salita ng Panginoon, you ask the Lord, you pray, Lord, give me a revelation. Panginoon, maraming salamat po sa mga kapatid na ito. And I believe, Lord, sa pagkilos mo, marami po ang nahihipo ang kanilang mga puso. At patuloy mong kalingain at katagpuin ang kanilang pangailangan. At ngayon pa lang, O Diyos, we thank you sa iyong provision, sa iyong mga tugon sa aming mga tanong at sa aming mga pangailangan. Kami po ilalakad sa iyong mga pangako, kapahingahan, kapayapaan at kagalakan ngayon at magpakailanman. And this we pray, Father, in Jesus' name. And everybody will say, Amen and Amen. Stay blessed, church. Maraming salamat po for joining us. Nakakaupo na po tayo. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.